Nagsimula ang kwento kay Hyukja, isang profesional na makeup artist na bumalik sa kanyang bayan. Sa isang punto napansin ng lalaki ang isang batang babae na nakaupo sa malapit at napansin na siya ay kinakabahan. Sa pag-scan sa hitsura ng dalaga na parang eksperto, napansin niya ang acne at medyo tuyo ang lobby ng estranghero. Matapos makilala ang babae, nag-aalok si Hyukja ng kanyang mga serbisyo bilang isang makeup artist at ginagawa ang kanyang makeup na nagiging sanhi ng pagkawala ng lahat ng mga imperpeksyon. Pagdating sa airport, nakilala ng dalaga ang kanyang kasintahan at laking gulat niya sa pagiging maganda nito. Nakarinig si Hyuk ng masayang feedback tungkol sa kanyang trabaho at nasiyahan siya dahil nakatulong siya sa ibang babae na maging isang kagandahan. Kasabay nito nakilala namin si Suan, isang batang babae na nakikibahagi sa isang casting call para maging isang sikat na mang-aawit. Ipinapaalam ng mga organizer sa grupo ng mga babae na kailangan nilang maglagay ng makeup para sa isang profesional na makeup artist upang suriin ang kanilang hitsura at baka isa sa kanila ang makakuha ng trabaho. Hindi nagtagal, tumungo ang mga babae sa dressing room kung saan nilalagyan nila ng makeup ang kanilang mga mukha sa pagsisikap na maging mas kaakit-akit. Nagpasya si Jiyong na paglaruan ang isang babae at itinulak siya mula sa likuran na naging sanhi ng pagkasira ng kanyang makeup. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Hyuk sa kaganapan at pinagmamasdan ang mga batang babae na umaakyat sa entablado. Hindi nagawang i-update ni Suan ang kanyang makeup kaya nagpasya siyang pumunta sa entablado ng walang makeup na napagtanto na maaari itong humantong sa kanyang pagkatalo sa casting. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pinili ni Hyuk ang partikular na batang babae na ito na napansin na mayroon itong kamangha-manghang hitsura at mukha na gusto niyang makasama sa dressing room. Mahusay na ginawa ni Hyuk ang kanyang trabaho at hiniling sa dalaga na huwag mahiya dahil namumula ang kanyang pisngi at hindi niya mahulaan ang dami ng makeup. Kapag siya ay tapos na, si Suan ay nagtanong kung maaari niyang hugasan ang kanyang mukha at simulan muli ang kanyang makeup dahil ang ganito karami na pangpaganda ay tila sobra-sobra sa kanya. Hindi pa siya nakakagamit ng ganoon karaming makeup at hindi sanay na nakikita ang sarili na ganito. Bilang tugon, ipinaalala sa kanya ng makeup artist ang mababang ranggo na mayroon siya noon at pinapayuhan siyang manatiling kalmado at tumuon sa pagkanta. Pagkatapos ay maaari nilang ihambing ang kanyang mga resulta sa pagganap. Sa huling sandali na pagpasyahan ng batang babae na ang napakaraming pangpaganda ay makakasakit lamang sa kanya at maalis ang halos lahat ng kanyang makeup. Nang si Suan ay lumabas sa entablado, nakita siya ni Hyuk at natatawa ng kinakabahan dahil labis siyang nabalisa sa ginawa ng mga babae. Muli ay nagseryoso ito at inaakala ng lalaki na hinahamon siya ng dalaga, ngunit ang ganda ng pagkanta nito ay nakakalimutan niya ang lahat ng iyon. Pagkatapos ng performance, hiningi ng host ang opinyon ni Hyuk bilang isa sa mga judge. Sinabi ng makeup artist na hindi niya gusto ang makeup ni Suan at marahas na pinuna ang babae. Napansin ng madla ang kanyang pagkairite kaya binago ng host ang paksa ng pag-uusap. Nagmamadaling sinundan ni Hyuk ang babae na nawala sa likod ng entablado. Matapos mahuli ang kagandahan, sinubukan niyang intindihin kung bakit niya ginawa iyon. Humihingi ng tawad ang dalaga dahil ayaw niyang masaktan ang lalaki pero hindi niya gustong itago ang tunay niyang mukha sa likod ng makeup. Nagalit si Hyuk at nangakong gagawin niya ang lahat para masira ang career ni Suan. Pagkalipas ng ilang oras, ibubuod ng hurado ang mga resulta ng paghahagis at pinangalanan ang mga nanguna. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nahulog si Suan sa nangungunang tatlo at umiyak dahil hindi niya inaasahan ang magiging resulta. Tuwang-tuwa rin ang mga magulang na sumusuporta sa dalaga dahil gusto nilang maging sikat na mga awit ang kanilang anak at e-promote ito sa lahat ng posibleng paraan. Galit na galit si Hyuk sa mga ganitong resulta at hindi maintindihan ng kanyang katulong kung bakit ito nangyayari. Sa pagsisikap na mawala ang stress, pumunta ang makeup artist sa pinakamalapit na bar para uminom. Kasabay nito, inilathala ng batang babae sa mga social network ang isang lumang video ng pakikipag-away ni Suan sa ibang babae. Nabigla ang mga tao sa mga nangyayari dahil sa video ay ipinakita ni Suan ang kanyang sarili bilang isang malupit at masungit na tao. Nakita rin ni Hyuk ang balitang ito sa kanyang pag-uwi at tuwang-tuwa siya dahil wala siyang kailangang gawin para masira ang karera ng isang batang babae at sa halip ay gagawin ito ng video. Samantala, nalaman din ni Suan ang tungkol sa video at nakatanggap ng 12-12 ng mga mensahe mula sa mga magulang, kaibigan at kakilala na malungkot na sumusuporta sa dalaga.
Hindi alam kung paano protektahan ang sarili sa sitwasyon, sumakay si Suan sa pinakamalapit na bus papunta sa beach upang makalayo ng isang linggo at magkaroon ng kaunting bakasyon. Matapos ang isang maikling bakasyon, ang batang babae ay bumalik sa lungsod at binago ang kanyang imahe at nagsimulang magsuot ng salamin, ganap na binago ang kanyang hitsura. Sa lalong madaling panahon siya ay pumunta sa isang makeup course kung saan ang parehong Hyuk ay kabilang sa mga hukom. Ang lalaki na walang habag ay agresibong tumugon kay Suan at tinanggal ang kanyang salamin at nagtanong kung paano siya nangahas na bumalik pagkatapos ng nangyari noong nakaraan. Nagulat ang iba pang miyembro ng hurado sa inasal ni Hyuk at iminumungkahi na huminahon siya ng kaunti sa pamamagitan ng pag-inom ng isang basong tubig. Sinusubukan ng lalaki na maunawaan kung bakit interesado ang babae sa kurso ng makeup artist dahil siya ay isang mang-aawit na sinubukang sumikat ngunit nabigo pagkatapos ng isang iskandalo sa pakikipag-away. Ipinaliwanag ng batang babae na ang pagkanta ay ang kanyang pangarap mula pagkabata, ngunit ito ay nabasag ng malupit na katotohanan. Nawalan ng huling pag-asa kaya nagpasya siyang baguhin ang kanyang trabaho at hanapin ang kanyang sarili na lumikha ng magandang pangpaganda. Nakialam sa usapan ang isa sa mga katrabaho ni Hyuk na gustong malaman kung ano ang ibig sabihin ng makeup para kay Suan. Sinusubukang maging taos-puso ang batang babae ay nagsasabi ng isang kwento ng buhay na may kaugnayan sa kanyang ina. Noong nakaraan sinubukan ni Suan na tuparin ang kanyang pangarap ngunit nawalan ng pag-asa para dito kaya nagpasya siyang tuparin ang mga pangarap ng kanyang ina na mahilig mag-makeup. Ang mga salitang ito ay gumagalaw sa hurado ngunit hiniling nila sa batang babae na maghintay ng ilang araw hanggang sa isang pinal na desisyon ay ginawa tungkol sa kanyang kandidatura. Sa halip na umalis si Suan ay nananatili sa labas ng gusali at hinihintay si Hyuk na kausapin siya ng pribado na hinihiling sa kanya na bigyan siya ng 5 minuto ng mahalagang oras ng lalaki. Sinubukan ng dalaga na ipaliwanag ang dahilan kung bakit tinanggal niya ang kanyang makeup bago umakyat sa entablado ngunit hindi siya pinansin ni Hyuk at sumakay siya sa kanyang sasakyan at agad na nagmaneho. Makalipas ang ilang minuto na pagtanto ng lalaki na gusto niyang malaman ang totoong dahilan ng pagkilos ni Suan kaya bumalik siya sa opisina. Ang batang babae ay nakakakuha ng pagkakataon na ipaliwanag ang lahat ngunit sinabi niya na ang pagkilos na ito ay idinidikta ng kanyang mga premonitions. Isinasaalang-alang ito ng isang mahinang argumento at napagtanto ng lalaki na ang kanilang pag-uusap ay isang pag-aaksaya ng oras pagkatapos ay umuwi. Makalipas ang ilang oras nagsimulang magpinta si Hyuk at nagsasanay ng bagong estilo ng makeup. Sa sandaling ito ay naaalala niya ang dating asawa na kailangan niyang hiwalayan at nakakaramdam ng nostalgia. Naaalalang mabuti ni Hyuk kung paano ang kanyang asawa ay ang taong para sa kanya na nagpapahintulot sa kanya na subukan ang mga bagong diskarte sa paglalagay ng makeup sa kanyang sarili. Nagmahalan ang mag-asawa at pinaulanan ng halik ang isa't isa at nakaramdam ng saya ngunit ngayon ay nakaraan na ang lahat. Ang lalaki ay nahihirapang mamuhay ng mag-isa ngunit kailangan niyang kumbansihin ang kanyang sarili na ang buhay ay patuloy at hindi ka maaaring sumuko. Kinaumagahan ay nagtipon ang hurado upang pumili ng isang batang babae na maaaring matuto mula sa kanila. Pinipili ng lahat si Suan at tanging si Hyuk lang ang tutol ngunit hindi mahalaga ang kanyang boto laban sa karamihan. Samantala sinusubukan ng batang babae na maghanap ng trabaho habang ang bangko ay patuloy na sumusulat sa kanya na nagpapaalala sa kanya na wala sa kanyang account. Matapos marinig ang mabuting balita, ang batang babae ay nagmamadali sa kanyang unang araw ng paaralan at binati ang kanyang guro. Hindi maintindihan ng babae kung bakit maagang dumating si Suan dahil gabi pa sa labas pero dahil sa excitement at pasasalamat na napili siya ng hurado bilang estudyante. Habang pinag-aaralan ang bahay na kanyang pinagtatrabahuhan, naglalakad ang dalaga sa mga silid nang bigla niyang mapansin ang banyo. Pagbukas niya ng pinto ay natarante siya nang makita ang isang hubad na Hyuk na naliligo. Pagharap ni Suan sa hallway, hindi maintindihan ng lalaki kung bakit pumasok doon ang dalaga ng walang pahintulot at kung bakit ito napaaga para mag-aral. Ang batang babae ay humihingi ng paumanhin para sa paglikha ng isang mahirap na sitwasyon at ipinaliwanag na ito ay isang nakakatawa na aksidente. Sinusubukan na pakalmahin si Hyuk at nilinlang siya ni Suan at sinabing hindi niya nakita ang lalaking walang damit. Nang magpakita ang katulong ni Sejun, niloko siya ni Hyuk sa pagsasabing mabaho ang lalaki at dapat maligo.
Nagpa siya na magsagawa ng isang eksperimento at binuksan ni Hyuk ang pinto ng banyo at napagtanto na nagsinungaling sa kanya ang batang babae nang makita siyang walang damit. Samantala nakilala ni Suan ang iba pang mga batang babae na nasa kursong pangpaganda rin. Di nagtagal naghahanda na si Suan para sa kanyang unang klase at hindi inaasahang nakilala ang kanyang kasintahan. Mahal niya ang babae at niyakap niya ito at sinusubukang malaman kung nasaan na siya sa lahat ng oras na ito dahil hindi pa sila nagkikita mula nang may publish ang video. Hiniling na huwag sabihin at sinubukan ni Suan na lagyan ng makeup ang mukha ng lalaki ngunit hindi alam kung saan magsisimula. Siya ay nagkaroon ng maraming mga makeup artist kaya binibigyan niya ang batang babae ng kapaki-pakinabang na payo na tumutulong sa kanya upang makayanan ang gawain. Maya-maya may isa pang kakilala na dumating kay Suan na dati niyang kaklose. Nag-aalok ang lalaki na bumalik sa industriya ng musika ngunit tumanggi ang batang babae dahil pagkatapos ng huling kabiguan ay nagpasya siyang italaga ang sarili sa ibang bagay. Di nagtagal muling nag-cross ang landas ni Suan kay Chan at tinanong niya ang babae kung bakit siya umaaligid at kung okay lang ang lahat sa pagitan nila. Tinanggihan siya ng dalaga at sinabi na mas mabuting huwag munang magkita saglit dahil gusto niyang mapag-isa at mag-concentrate sa kursong makeup artist. Kinaumagahan nagkaroon ng allergic reaction ang lalaki at isang takot na si Suan ang tumawag kay Hyuk para makita ang mga spot at pimples sa kanyang mukha. Sa lumalabas gumamit ang babae ng hindi naaangkop na makeup ngunit sinubukan ng lalaki na ipagtanggol si Suan sa pamamagitan ng pag-claim na ito ay isang allergy sa seafood. Kumbinsido si Hyuk na hindi ito sanhi ng allergy sa pagkain kaya sinigawan niya ang babae at pinalayas ito sa silid. Kapag sinubukan niyang tumulong inaako ng lalaki ang responsibilidad at sinasabing siya mismo ang pumili ng mga pangpaganda dahil hindi alam ni Suan kung ano ang gagamitin. Pananagutan pa rin ni Hyuk ang babae sa nangyari dahil palaging responsable ang isang makeup artist sa gamit niyang pangpaganda. Pagkalipas ng ilang araw dumating si Jong sa Makeup Artist Academy upang ipakita ang kanyang mukha at ipagtanggol si Suan sa paniniwalang hindi niya pananagutan ang nangyari. Maya-maya pinapanood ni Hyuk ang babae na nagtatrabaho sa isa pang kliyente na nakikialam sa proseso at pinipigilan siyang gawin ito. Pagkaraan ng ilang minuto sa koridor na pagtanto ng dalaga na walang silbi ang paghingi ng tawad kaya't nag-alok siya ng pera para sa lalaki para makabalik siya sa akademya. Nabigla si Hyuk sa kabastusan ngunit at the same time ay naantig sa pagnanais ni Suan na magpatuloy sa pag-aaral. Sa gabi ang lalaki at ang kanyang mga kaibigan ay pumunta sa isang bar upang uminom at magpahinga. Masyadong umiinom si Sijen at hindi siya madala ni Hyuk sa kanyang sasakyan kaya tinawagan niya si Suan at humingi ng tulong sa kanya. Napagtanto na masama ang pakiramdam ng katulong kaya dinala siya ni Hyuk sa kanyang apartment at sinubukang tulungan ngunit nagsuka si Sijen sa ibabaw ng babae. Kailangang maligo si Suan sa apartment ni Hyuk pagkatapos ay ibinigay niya sa babae ang isa sa kanyang mga kamiseta. Kasabay nito ang dating asawa ni Hyuk ay umuwi at nakilala si Suan sa pintuan na lumilikha ng pinaka-awkward na sitwasyon na posible. Nang makita ang kanyang dating asawa inutusan siya ni Hyuk na huwag nang umuwi na ikinagulat hindi lamang ng babae kundi pati na rin kay Suan. Kailangang tanggapin ng asawa ang sitwasyon dahil naniniwala siyang si Suan ang bago nitong manliligaw. Kinaumagahan nagme-makeup si Suan para sa isa pang estudyante ng kursong makeup. Napakayabang pala ng dalaga kaya hiniling niya na maging mas banayad sa kanyang sensitibong balat. Sa isang pagtatangka upang pakinisin ang mga bagay sa pagitan ng mga babae ang katulong ay nagdadala ng kape ngunit sa sandaling sinimulan ni Suan na hawakan muli ang mukha ng babae ito ay humantong sa hindi pagkakaunawaan. Narinig ni Hyuk ang iskandalo mula sa susunod na silid at hiniling sa mga batang babae na bumawi at humingi ng tawad kay Suan para sa kanilang hindi makatarungang galit. Nangako rin si Hyuk na aalagaan niya si Suan para makapagtrabaho siya bilang makeup artist sa unang pagkakataon. Sa gabi nag-aalok siya na ihatid siya pauwi ngunit tumanggi ang batang babae. Nag-aalok si Hyuk na kunin ang pera para mag-order ng pusa at napilitang pumayag ang babae kahit na gusto niyang maging persigido ang lalaki sa kanyang desisyon. At the same time na-realize ng guy na allergic sa cosmetics at na-in-love siya kay Suan. Makalipas ang isang buwan nagsimulang maging master si Suan sa sining ng makeup at naging mas malapit kay Hyuk. Nagsisimula ang problema sa akademya kaya ang lalaki at ang kanyang koponan ay nagsimula ng isang maliit na kumpanya na tinatawag na Touch.
Sa lumalabas ang ideya para sa pangalan at konsepto ng pagtatatag ay kay Suan. Hinawakan ang kamay ng lalaki, sinabihan niya ito ng mga inspirational na parirala at ipinaliwanag ang pilosopiya ng kanilang kumpanya, ngunit hindi siya pinakinggan ni Hyuk dahil labis siyang kinakabahan tungkol kay Touch. Pagkalipas ng ilang araw, dinala ni Suan ang isa sa kanyang mga kaibigan sa kumpanya, ngunit hindi siya matanggap ni Hyuk at magalang na ipinaliwanag na nagsisimula pa lang sila at walang dagdag na pera sa ngayon. Maya-maya binisita si Hyuk ng kanyang mga dating kaibigan mula sa hurado at nakitang nakikipagtulungan siya kay Suan. Nagulat ang mga lalaki dahil dati ay kinasusuklaman niya ang dalaga at hindi niya ito bibigyan ng pagkakataon, ngunit ngayon ay mga kasamahan na. Ipinaliwanag ni Hyuk na si Suan ay isang napakatalino na babae na karapat-dapat ng pagkakataon. Sa lalong madaling panahon, ang beauty salon ay nakakuha ng kanilang unang kliyente, ngunit ang babae ay hindi handang magbayad para sa pangpaganda dahil ang kanilang mga presyo ay mas mataas kaysa sa kanilang mga kakompetensya. Sinubukan ni Suan at Susho na ipaliwanag na isa itong specialized service salon, ngunit hindi naiintindihan ng matandang babae ang lahat ng iyon at aalis na sana siya. Nakialam si Hyuk sa pag-uusap at ipinaalam sa kanila na mas mahusay silang gumawa ng propesyonal na pangpaganda kaysa sino man sa bayan. Napagtanto ito at handa na ang babae na maging kanilang unang kliyente, ngunit maaari pa ring magbayad ng kalahati ng halagang kailangan dahil wala na siyang pera. Samantala, nalaman ng negosyanteng si Yoon na nabigo si Hyuk at nagbukas ng isang mas katamtamang beauty salon at tinutuya siya. Kasabay nito ay patuloy na tumatawag ang lalaki upang tingnan kung kamusta siya at kung ayos lang siya. Habang nagpapasya si Jong kung dapat ba siyang maging kliyente ng beauty salon para kumita ng magandang kita, si Suan, ang dating asawa ni Hyuk, ay naghain ng diborsyo mula sa kanyang kasalukuyang asawa upang makipagbalikan kay Hyuk. Sa kabila ng kagustuhan ng babae, tinanggihan ni Hyuk ang kanyang diborsyo na sinasabing gusto niya ang katayuan ng isang lalaking may asawa at ang kanyang opinyon ay hindi interesado sa kanya. Kinaumagahan, nagpakita si Jin sa beauty parlor at hiniling siya ni Suan na pumunta sa isang hiwalay na silid upang makipag-usap ng pribado. Ang lalaki ay nagpapakita ng pagpupursige at inalok ang babae na makipag-date na nagpapakita ng 2 tiket sa pelikula. Muling tinanggihan ni Suan si Jin, pagkatapos ay binigyan siya ng makeover at ginawa ni Hyuk ang mga huling pagsasaayos. Hindi nagtagal, nagpakita si Yoon sa beauty parlor na hinihiling kay Hyuk na maglaan ng ilang minuto para sa kanya. Sinimulan ng babae sa pang-iinsulto sa kanya at hindi niya maintindihan kung bakit hindi nag-abroad ang talentadong makeup artist nang magkaroon siya ng pagkakataon. Sa pagsasabi na ang kanyang mga ambisyon ay higit sa mga pangarap at inaasahan ng iba, tinapos ni Hyuk ang kanyang pakikipag-usap kay Yoon dahil marami pa siyang dapat gawin. Sa gabi, pumunta si Suan sa opisina ni Hyuk na may pahayag ng kanyang pagnanais na huminto. Nalulungkot ang dalaga dahil hindi pa siya gaanong umuunlad sa kanyang trabaho at pinakasimpleng makeup pa lang ang ginagawa. Dahil ayaw niyang mawala ang babae, dinala siya ni Hyuk sa dressing room at nag-alok na bigyan siya ng karagdagang pagsasanay. Upang magsimula, hiniling ng lalaki sa batang babae na ipikit ang kanyang mga mata at hawakan ang kanyang sarili at pagkatapos ay ang kanyang mukha. Sa ilang mga punto, sinabi ni Hyuk kay Suan at hiniling sa kanya na huwag maging malupit. Matiag ang isinasaalang-alang ang lahat ng hinihingi ng lalaki. Muling hinawakan ng dalaga ang kanyang mukha, ngunit ginawa iyon ng mas malumanay at maingat. Hinawakan din ni Hyuk ang mukha ng dalaga at naging masyadong romantiko ito, dahilan para makaramdam sila ng simpatiya sa isa't isa. Pagkatapos ng klase, pinaalalahanan sila ng lalaki na huli na ang lahat at dapat na silang umuwi. Dahil hindi ligtas sa labas, nagpasya siyang ilakad ang dalaga at pinoprotektahan pa ito mula sa isang lasing na lalaki. Kinaumagahan ay tumanggap si Suan ng isa pang kliyente na humiling sa kanya na maglagay ng mahigpit na pangpaganda dahil siya ay isang diplomat na kasangkot sa mga negosasyon. Pagkatapos nito, nilapitan siya ng isang babae na naghahanda para sa isang photoshoot. Kasabay nito, mag-isang nakaupo si Hyuk sa kanyang opisina, sinusubukang malaman kung ano ang susunod na gagawin. Biglang lumitaw si Suan sa kanyang opisina na nagpapaalala sa kanya ng kanyang pakikiramay para sa kanya. Napagtanto na kailangan niyang makakuha ng mas maraming kliyente, nagpasya si Hyuk na magtrabaho ng mag-isa dahil siya ay isang celebrity at ang pinakamahusay na makeup artist sa bansa. Si Hyuk ay gumagawa ng isang propesyonal na trabaho at inihahanda ang babae para sa isang photoshoot.
Samantala nakilala ni Jin si Myung, isang lalaking sumira ng higit sa isang karera ng mga awit. Naging depressed si Hyuk dahil iisa lang ang babaeng nag-sign up sa kanya. Nang makita niya ito, napagtanto niya na ang babaeng ito ay may kanser at hindi na magtatagal sa buhay, ngunit nais nitong gumanda para sa kanyang asawa. Nakikiramay sa kapos-palad na babae, kaya ginawa ni Hyuk ang lahat para maging kaakit-akit siya sa lalaking mahal niya. Pagkatapos nagdadalawang isip ang lalaki at nagmumungkahi na magpulong ang pangkat para pag-usapan ang kanilang mga prioridad. Napagtanto niya na ang isang premium na beauty salon ay hindi kumikita, kaya iminumungkahi niya na ibaba ang bar at simulan ang isang karaniwang serbisyo sa pangpaganda para sa lahat ng antas ng pamumuhay. Naisip ni Hyuk na hindi lamang ito magpapahintulot sa kanila na kumita, ngunit makaakit din ng mga mayayamang kliyente sa hinaharap dahil sa kanilang kasikatan. Hindi nagtagal, naglabas ng advertisement ang mga manggagawa sa beauty parlor at ipinost ito sa internet. Mahusay na tumutugon dito ang mga tao na nagre-resulta sa kanilang mga unang customer. Ipinaalam ni Sejun kay Hyuk na gusto ng kanyang asawa na hiwalayan ang kanyang kasalukuyang asawa, ngunit hindi na siya interesado dito. Wala siyang pakialam sa kahihinatnan ng buhay ng ibang babae, kaya nagagawa niya ang lahat ng gusto niya sa buhay niya. Samantala nanlumo si Jin dahil hindi siya pinapansin ni Suan. Pagkatapos ng isa pang konsyerto, napansin ng lalaki ang isang batang babae sa karamihan at biglang nagsimulang umiyak na ikinagulat ng mga manunood at mga mamamahayag na kinukunan kung ano ang nangyayari. Inamin ni Jin na masama ang pakiramdam niya at nagi-guilty na hindi naging singer ang dilag dahil sa video na na-record sa kanyang birthday party. Tungkol ito sa pakikipag-away ni Suan sa ibang babae, ngunit hindi ibinunyag ni Jin ang lahat ng detalye at hindi pinangalanan si Mayong na sumira sa buhay ng dilag dahil walang lakas ng loob ang lalaki na gawin iyon. Napagtanto kung ano ang gusto niyang sabihin, nakilala ni Suan si Mayong at nangakong gagawin ang lahat para makapaghiganti sa kanya. Matapos marinig ang tungkol sa nangyari sa konsyerto, hinanap ni Hyuk ang babae, ngunit hindi niya alam kung saan siya nawala. Kinaumagahan ay nakilala niya ang mga magulang ni Suan, ngunit wala silang alam tungkol sa kanyang kinaroroonan. Pagkalipas ng ilang araw, nahanap ni Hyuk ang babae sa isang tulay malapit sa kanyang tahanan. Sinalubong siya ni Suan at bumagsak sa kanyang mga bisig, pagkatapos ay pumunta ang mag-asawa sa isang kafe upang magkaroon ng tahimik na pag-uusap. Binati ni Hyuk ang dalaga dahil nagawa niyang manindigan para sa sarili at makamit ang tagumpay sa isang bagong industriya. Sa gabi, hiniling ni Suan na ihatid siya sa bahay ng kanyang mga magulang nang biglang napansin ng mag-asawa si Jin. Hinayaan sila ni Hyuk na mag-usap at inimbitahan ni Jin ang babae sa obserbatoryo kung saan sila manood ng mga bituin. Muli ay humingi ng tawad si Jin sa lahat ng nangyayari sa buhay ni Suan, ngunit pinasalamatan niya ito sa paglalantad kay Mayong at hiniling na huwag siyang malungkot dahil matagal nang nasira ang kanyang karera bilang isang mang-aawit, ngunit natagpuan niya ang kanyang sarili sa ibang propesyon. Hindi nagtagal, pinutol ni Hyuk ang usapan at ipinaalaala sa kanila na oras na para bumalik sila sa Seoul. Umalis ang babae at nagpatuloy ang pag-uusap ng lalaki at kung saan inamin nilang pareho silang nakikiramay kay Suan. Gustong malaman ni Hyuk kung ano ang nararamdaman ni Suan kay Jin, ngunit hindi niya pinapansin ang lalaki dahil hindi niya kailangang magsumbong sa kanya. Inihatid ni Hyuk si Suan pauwi sa bahay ng kanyang mga magulang, pagkatapos ay sabay silang pumunta sa isang kafe. Interesado ang mga magulang kay Hyuk at laking gulat nila nang malaman na siya ay 37 taong gulang dahil mas matanda siya sa kanilang anak na babae. Ipinapalagay nila na si Suan ay nasa isang relasyon sa isang lalaki at nais na ihinto ito sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng hapunan, inaalok ni Hyuk ang ina ng batang babae ng isang makeover at binago siya sa isang hindi kapani-paniwalang magandang babae, pagkatapos ay bumalik ang mag-asawa sa Seoul. Makalipas ang ilang araw, sumikat na ang beauty parlor at nakakatanggap ng maraming customer. Pagkatapos ng trabaho, nakita ni Hyuk si Suan na umalis dahil biglang sinalubong ni Mayong ang babae. Siya ay kumilos ng agresibo at hinawakan ang kamay ng babae, pagkatapos ay ipinaalam sa kanya na nagawa niyang harapin si Jin at ayusin ang hidwaan upang si Suan ay makabalik sa entablado at kantahin ang kanyang kanta. Ang babae ay galit na galit sa kabastusan ng lalaki at tiyak na tumanggi na makipagtulungan sa kanya at napagtanto na ito ay mas masahol pa kaysa sa pang-aalipan.
Si Mai yung na natanggap ang pagtanggi ay nagpakita ng pagsalakay ngunit sa kalaunan ay bumalik si Hyuk at ipinagtanggol ang babae at hinampas ang ahente sa mukha. Pagkatapos ng insidente inanyayahan ni Suan si Hyuk sa kanyang bahay upang gamutin ang mga sugat sa kanyang braso. Maya-maya umuwi si Hyuk ngunit nakatanggap siya ng tawag mula kay Jin na nag-alok sa kanya ng inumin sa malapit na bar. Sa pag-uusap inamin ng musikero na pansamantalang tumigil sa pagtanghal sa entablado at makakayanan niya ito dahil hindi ito ang unang pagkakataon na ginawa niya ito. Maya-maya ay tinawagan ni Suan si Jin para alalayan siya. Nang malaman na malungkot ang lalaki nagpasya ang batang babae na pasayahin siya at kumanta ng isang kanta. Inilagay ni Jin ang pag-uusap sa speakerphone dahilan upang marinig ni Hyuk ang boses ni Suan at maging labis na nagseselos at sinusubukang huwag itong ipakita. Kinaumagahan si Hyuk ay kumilos ng sobrang reserba at tila sobrang seryoso. Napansin ni Suan ang pagbabago sa kanyang pag-uugali at sinikap niyang unawain ang dahilan nito ngunit hindi sinsero si Hyuk sa dalaga at lumayo sa kanyang sarili. Kinagabihan umalis sina Hyuk at si John sa beauty parlor nang bigla nilang makilala si Hon na nagmamakaawa na mag-usap ng pribado. Sa paniniwalang hinihiwalayan siya ng kanyang asawa dahil sa kanyang dating asawa pinukaw ni Ho si Hyuk sa away ngunit mahinahon ang reaksyon ng lalaki dahil wala siyang pakialam sa kanyang dating asawa. Nahuhuli si Suan sa trabaho para magsanay ngunit hindi mahanap ang elementong kailangan niya. Sinusubukang hanapin ito sa opisina ni Hyuk at aksidente niyang nakita ang mga guhit ng kanyang mukha. Nang nakita ng dalaga ang mga drawing nakaramdam ng awkward ang lalaki ngunit sa huli ay inamin niya na in love siya kay Suan dahil isa itong mabuting babae at isang talentadong estudyante. Ipinagtapat din ni Suan ang kanyang nararamdaman ngunit hindi nito isinasantabi ang katotohanan na malaki ang pagkakaiba ng edad nila at mas mabuting kalimutan na nila ang posibilidad na maging mag-asawa. Sa pagtutok sa trabaho ipinakita ni Suan ang pagpupursige at kailangang sabihin ni Hyuk na natatakot siyang umibig ng totoo pagkatapos ng kanyang bigong relasyon sa kanyang dating asawa. Nakikiramay siya kay Hyuk, niyakap at inalalayan ni Suan ang lalaki at hindi niya namalayan na nakita na ni Jin ang lahat ng nangyayari. Makalipas ang ilang araw inanyayahan ni Hyuk ang babae sa hapunan ngunit iminumungkahi niyang ipagpaliban ang posibleng petsa dahil bibisita siya ngayon ng kanyang mga magulang. Makalipas ang ilang oras binisita ng kanyang ama at ina si Suan. Masaya ang mga ito at ibinalita sa kanya na nakahanap na sila ng proyekto kung saan makakanta at maibabalik ng dalaga ang kanyang career bilang singer. Tinanggihan ni Suan ang ideyang ito dahil nasiyahan siya sa pagiging isang makeup artist. Paglabas para mamasyal sa gabi tinawagan ng batang babae si Jin at nag-ayos ng isang pulong sa parke. Hiniling niya sa lalaki na tingnan siya bilang isang kaibigan lamang at sabihin sa kanya ang tungkol sa sitwasyon ng kanyang mga magulang upang mabigyan siya ng payo ni Jin. Sa tingin niya magandang ideya ang pagbabalik sa entablado at dapat niyang gawin ito. Kinaumagahan nakipagkita ang mga magulang ng babae kay Hyuk at hiniling sa kanya na tanggalin ang kanilang anak upang matupad niya ang kanyang pangarap at maging isang sikat na mang-aawit. Sa trabaho gusto ni Hyuk na aminin na taos-puso siyang umiibig sa isang babae ngunit natatakot siyang pag-usapan ito ng lantaran. Sa gabi tinext niya si Suan at niyaya itong makipag-date. Kinabukasan ay pumunta ang mag-asawa sa dalampasigan ngunit sa daan ay nakatulog ang dalaga sa sasakyan kaya nag-iisa si Hyuk sa magandang kalikasan. Maya-maya ay nagising si Suan at ang mag-asawa ay nagsaya ng magkasama pagkatapos ay tinanong ng lalaki ang babae kung gusto niyang maging isang mang-aawit muli. Ang batang babae ay hindi direktang sumagot at umiiwas sa tanong na nagsasabi na hindi ito ang oras para sa mga tanong na ito. Si Hyuk ay persigido at inamin ni Suan na pagod na siya sa panggigipit ng ibang tao sa pagpapasya kung ano ang gusto niya sa halip na siya. Sa isang punto hiniling niya kay Hyuk na bigyan siya ng makeover at bumalik ang dalawa sa beauty parlor. Dito si Hyuk tulad noong araw na nagkita sila ay tinutulungan ang dalaga sa kanyang makeup. Kinikilala ni Hyuk na si Suan ay isang mahusay na mang-aawit at dapat niyang pag-isipang mabuti ang panukala ng kanyang mga magulang bago gumawa ng tamang pagpili. Nagsimulang umiyak si Suan at pinatahimik siya ng lalaki na nagresulta sa paghahalikan ng dalawa. Ipinagtapat ni Hyuk sa kanyang katulong at kaibigan na mahal niya si Suan at gusto niya itong makasama. Kasabay nito bumisita ang dalaga sa isang concert hall at ginuganita ang kanyang dekada ng karera bilang isang bigong mang-aawit.
Matapos makilala ang kanyang mga magulang, idineklara niyang hindi pa siya handang magpatuloy sa pagkanta at kailangan nilang tanggapin ang kanyang desisyon. Sa gabi nakilala ni Suan si Hyuk at ipinahayag na gusto niyang italaga ang kanyang buhay sa makeup dahil ang trabahong ito ay nagpapasaya sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, patuloy na nagtatrabaho sina Hyuk at Suan bilang mga makeup artist at tinutulungan si Jin na maghanda para sa entablado. Ang beauty salon ay nagiging mas sikat at ipinagdiriwang ang unang anibersaryo nito na tumatanggap ng daan-daang mga kliyente. Si Hyuk at Suan ay pumunta sa Winter Fair kung saan sila magkasama. Patuloy silang nagtatrabaho bilang mga makeup artist sa pinagsamang beauty salon na nagiging isang masayang mag-asawang nagmamahalan.